it's a wonderful, wonderful, wonderful day. Ayan, maganda naman ang panahon, pero medyo makulimlim dun sa bandaron. Tingin ko, hindi naman siya uulan kasi nga ang init-init. Pero of course, hindi pala siya hindi pala siya makulimlim. May usok doon, no, na maitim sa gawing kanan. Mapapansin nyo sa likod po ng stoplight. May sunog. Ayun, oh. Saan kaya yan? Medyo malaki-laki kasi malaki yung usok eh. So, isang mapagpalang araw para sa ating lahat. At ayun, tayo po ay maghahatid ng serbisyong pangkalusugan. We have 2 bags and also meron tayong freebies na konti para ibigay natin doon sa ating partner. At ayan, para at least masiyahan naman siya. Okay, so traffic. Pero so far, pagka ganito naman na stationary ka tapos nakuha mo yung center of gravity, wala siyang bigat. Okay, si Hagibis, itong Ninja 1000 SX. But kapag medyo nag-lean siya ng konti, dun mo mararamdaman syempre yung bigat niya. Pero so far, so good. Okay naman siya. So it's been, ilang taon na ba siya? 1 year and September, October, November, December, January, February. So 1 year, 7 months na siya sa akin ngayon. Pero so far, so good. Maganda pa rin yung performance niya. At ano ba masasabi? So yun na lang natin, pag-usapan natin ngayon, 'di ba? Na okay. Now here at Remedy. Ito na po yung Magnolia. Ayan, Magnolia, hindi ice cream. Robinson Magnolia. Maganda rin niya sa loob, kaya lang hindi ko po kasi yan palaging nabibisita sa loob. Pero maganda siya. Meron siyang garden, meron siyang basta very naman siya. Very peaceful. Tapos ang sarap mamasyal sa loob. Ang dami ring pagkain or kainan, at nag-enjoy ka rin sa loob. Yan. Ay nako. So this is Aurora Boulevard, Aurora, and yung LRT papuntang Cubao. At pagka kumaliwa ka naman, papunta naman ng Quiapo o sabihin natin yung Legarda. Okay, so So, bali sa 1 year and 7 months natin
dito kay Hagibis, so far so good, wala naman siyang problema. So ayan, bali kumbaga sa ano, sabihin na lang po natin na mabait siya. Even though na masabi natin na talagang iba rin siya kapag piniga mo ng todo. Iba rin siya kapag talagang masasabi natin na ibinigay mo yung todo sa throttle mo. Grabe, as in talagang ay nako. Ikaw ang susuko sa lakas niya. Sabi nga ni partner Todo Moto TV is ayan, ang tawag doon, hindi mo siya pwedeng biruin kasi talagang may paglalagyan kapag biniro mo siya. Well, actually, okay naman yung humataw ka ng humataw. Kaya lang, make it to the point na talagang free at wala kang maabala or wala kang madadamay na iba, if ever, whatever, na nagkaroon ng hindi alam mo yun, maling tansya, maling diskarte mo at magdudulot sa iyo ng pagsemplang, yung wala ka idadamay na iba. Okay? Masasemplang ka, ikaw lang. Pero of course, nobody wants naman yung ganong klase ng situation, right? So kaya talagang kailangan todo ingat ka, and also you need to be aware sa kaliwa at kanan mo, sa likod mo, para nang sa ganon ay safe ka palagi, di ba? Paumanhin lang din dahil iba talaga yung feeling kapag big bike yung dala mo. Iba talaga yung feeling kapag naririnig mo yan, yung ganyang growling. Talagang masasabi ko na iba talaga. Okay, so now we're here na somewhere in mga Scout. Okay, ano ba to? Scout Tobias. Okay, crossing siya ng Don, ayan, Roses Avenue. So we're going straight para kasi ang tutumbukin natin ay West Avenue. Then ayan, drop point natin somewhere there. Nakalimutan ko kasi yung mismong street nila. Well, tapos nun, uwi na tayo. Palit tayong sasakyan. Tapos bali mag-ano naman tayo. Ang cute niya. Ayan, mag-ano naman tayo ng isang bag para sa JRS naman. So hindi na kasi siya kakasya dahil sobrang taas na kapag pinatungan pa natin ng isang bag pa. So all we need to do is to get there and then go back sa bahay and then palit ng sasakyan at yan, padala tayo ng ano sa JRS. Yun. Okay, ride safe kuya. Okay, so that's West Avenue, Timog kung tawagin. So we'll be turning left there and then go straight, magpo-cross tayo ng Quezon Boulevard. At ayan. So kung mahilig kang mag-video, okay, ayan, the best po yung place na yan. Dito sa Quezon City, Music 21. Okay din dyan, parehas na parehas ang ano po nila dyan, yung mga yung presyo nila. And then, mababait din yung mga staff like dun sa Makati Avenue, pero not exactly Makati Avenue siya. Parang nasa more in parang Jupiter yata yon. Okay, so yan. Well, so balik tayo dito kay Hagibis. Well, si Hagibis kasi medyo hindi ko siya masyado nagagamit kasi nga sa trabaho ko po kasi medyo kailangan ko ng maraming dala. Kagaya nito, maximum niya 2 bag. So hindi ako pwede mag-3, hindi ako pwede mag-4. So kapag meron akong dideliveran na
na sabihin natin na medyo tawag dun, medyo mangangailangan na malaking space. So wala akong choice na na talagang bitbitin si Bagwis, yung 4 wheels po natin. Pero I really love talaga riding. Kaya lang, syempre, di ba? May mga pagkakataon na talagang hindi. Hindi pwede talaga. Lalo na kapag may presentation ako. So, yun. Mangangailangan ako ng malaking kasi nandun yung laptop, nandun yung projector, etc. So, yun. Kaya itong si Hagibis, lagi naiiwan sa bahay. Kaya pag nagkakaroon ako ng mga ganitong klase ng mga pagkakataon na po pwede ko maghatid or pwede ko siyang gamitin at ang hayatid ko lang, kagaya nga ngayon, 2 bag lang. So okay siya. So ito yung ginagamit ko. Kahit mainit siya, pero wag lang umuulan. Kasi nga, mahirap, lalo na kung umuulan. Okay din naman, masaya naman kapag umuulan. There's nothing wrong with that. Basta todo ingat lang. Parang ganun din. Kaya lang, paano ko ba sasabihin yun? Kasi nga, di ba, you can never tell yung road condition. Sometimes, kagaya niya mga puti-puting yan nakikita niyo po ngayon. So, pag basa yan, madulas yan. Tapos, yung mga jeep sometimes, or may mga sasakyan na tumutulo yung langis nila, so hindi mo kita basta-basta yon pagka tumatakbo ka. So, yon yung isa sa pwedeng magbigay ng problema kapag ka hindi mo napansin. Tapos yan, yung makikita nyo sa middle, ayan, ito, yan. Yung kulay itim na yan. So, pwedeng mga langis yan. Okay? At pag nangyari ngayon na biglang umulan, so madulas yan. So, kaya talagang kapag umuulan, talagang todo ingat. Hindi po pwede na kampante ka, kailangan laging wardyado yung mo. Kasi nga, di ba, miski na ang takbo mo ay 40 medyo okay pa. Pag sumadsad ka, medyo may sugat ka, pero hindi kagaya ng tumatakbo ka ng 100 or 80 or 90. Pag sumadsad ka nun, talagang may paglalagyan tayo. Well, so all in all naman, kumbaga sa etong si Hagibis, for more than 1 year and 7 months na review, so far, hindi naman ako binigyan ng problema. So far, hindi naman ako nagkaroon ng mga major issues. Wala eh. And even yung auto blip niya, yung quick shifter niya, so lahat, smooth lahat. At yun nga, ang nakikita ko lang dito is hindi mo siya pwedeng gawing daily. yung eto yung gagamitin mo service everyday. Depende rin siguro doon sa location ng trabaho mo. Kung kung hindi naman ganun sobrang traffic, pwede rin naman siya. Kaya lang, kung i-consider mo naman ang gasoline consumption nito, ayan, kung makikita po ninyo, ang average niya is 15.7 kilometer per liter. So, pwede na rin 15 kilometer per liter. Parang kung mag-grab ako, so I'll be spending more or less na sa 600 or sabihin natin 4, 5, mga ganon. Kung gagamit lang ako ng magmula sa bahay hanggang doon sa opisina is something around mga 2 liters sa magagamit ko. Pero wala naman siyang 30 kilometer actually. Kaya most probably mga 70 pesos ang magagamit ko sa gasolina kapag ito ginamit ko. Kaya nga lang, syempre, pag medyo matraffic dun sa namin, so medyo pagod ka. Yun. So yun, medyo pagod ka nga. Pero
kung tutuusin, kung akong tatanungin, pwede siya. Pwede siya dahil una, nagamayan ko na siya. Alam ko na yung mga, hindi naman totally lahat, ano, pero at least kahit pa paano yung basic niya kapado ko na. Okay, so maraming mga adjustment before from ADV 150 ko, tapos tumalon ako dito sa 1000cc. Maraming adjustment, pero kapag nagmamaneho ka ng 4 wheels at nagmamaneho ka rin ng motor, madaling mag-adjust actually. Dahil syempre, alam mo na yung lalo na kung nasanay ka sa manual, di ba? So, alam mo na kung kailan ka mag-shift, alam mo na kung kailan ka mag-up gear or low gear, mga ganun tipo ba. So, yun naman ang importante. Dapat alam mo yung tunog ng motor mo or tunog ng sasakyan mo. Kung manual man yan, yung 4 wheels na yan. Yun. Yun ang isang kalaban mo, alikabok. Pero, sama sa kontrata yan. So, yan. Ganon, di ba? Parang, ang mangyayari ngayon is so kung kambyada mo na siya, so yan ang problema. Kaya nga lang syempre, di ba, may mga case to case basis naman. Kung halimbawa hindi condition yung katawan mo, or sabihin natin may tamang hilo ka, or kulang ka sa tulog, may hangover ka, whatever. So, pag hindi ka kondisyon, medyo mag-isip-isip ka muna, mag-isip-isip ka na kung dadalhin mo nga ba ang big bike mo. Lalo na kung gantong 1000cc ang bibit-bitin mo. Kasi hindi po pwede na may hilo ka, magmamaneho ka ng big bike, mahirap. Ako na nagsasabi. Dahil na-experience ko rin na parang ganon, na medyo na para bang wala sa kondisyon yung katawan ko, tapos yung feeling na para bang nauubos yung lakas mo. Kasi nga, bakit? Kasi nga yung adrenaline mo So nagagamit at talagang masasabi natin na talagang sa bawat piga mo, so nagbubush yung adrenaline mo, hindi naman nagre-recharge ng mabilis ang katawan natin, diba? So, mas mabilis na nauubos, bumabagsak ang energy level mo. So, pagka yun, umabot ka sa maximum, so parang ang pakiramdam na is nawawala na ng ano yung tawag doon? Nangangalay ba? Parang nawawala ng lakas yung braso mo, and even yung tuhod mo, mga ganun ba? So, kaya medyo mag-isip-isip bago magmaneho. Okay? So, kasi mahirap talaga. Lalo na kung big bike, nako, ang maintenance nito, yung pairings pa lang nito, magkano na. Lalo na kung brand new yung big bike mo. Kung second hand, ganun pa rin. Siyempre, mahal mo yan di ba? Mahal mo yung big bike mo na yan. So, ibig sabihin, you need not to take good care of it. Hindi po pwede na pababayaan mo siya. Right? So, we are done at ayan, pauwi na tayo. At next is, yun nga, pati tayo ng sasakyan or undecided pa rin parang bitin sa ride. Hindi ko lang alam, pero siguro palit na lang tayo. We're going back, pero siguro other way yung dadaanan natin. So instead of going back dun kung saan tayo nang galing, so
gawin po natin na nasa kabila. Okay, para nang sa ganon ay maiba-iba naman yung itsura. Then ayun nga, with regards naman po dun sa kagandahan ng ating big bike, na which is Kawasaki Ninja 1000 SX, is reliable siya. I mean, walang, pero sa bagay, dahil brand new nga siya, di ba? So, what do you expect naman? Basta't importante lang na yung maintenance is lagi nating nagagawa. Yung PMS niya, so, ang masasabi ko lang dito sa owner's review ng Ninja 1000 SX, hindi ako nagsisisi. Talagang masasabi ko na talagang ibang klase itong big bike na to. Talagang masisiyahan ka kapag ka ginamit mo siya. Tingin ko naman ang 15.7 km per liter ay okay na rin. Kasi nga big bike siya, di ba? What do we expect? Kaya nga tayo nag big bike di ba? Handa tayo doon sa mga ganong klase ng ano. So imagine yung habang yan, no? Grabe. Nangyari sa'yo? Bakit? Hindi kakasya. So kung si Bagwis ang dala ko, imagine nyo yung habang traffic na yan. Kaya talagang may advantage pa rin talaga kapag nakamotor ka. Ay nako. So we'll be turning left there, just a crossing na yan. So Araneta Avenue na yan. And then go straight ahead, and then be crossing E. Rodriguez, and then Aurora Boulevard, and then SM Center Point, and then F. Manalo, and then going home. Thank you, Lord. Whew. So that's SM Center Point. So ito yung State Street going to south. So yan yung grabe ang bilis. From north to south talaga. Expressway. Well, this is F. Manalo na. And then it's gonna go straight ahead. Sa crossing, pag kumaliwa ka, San Juan, pag kumanan ka, Mandaluyong. Nambitin talaga ako.
Ang hirap talaga, no? Pero okay lang, at least nakapaglabas ng kapi ba? Kapi, ano. Ayun, so far, so good. So, at least kahit pa paano na napagbigyan natin yung sarili natin na makapag-ride kahit short lang o kahit maikli lang. Okay? At least, 'di ba? Napagbigyan mo yung sarili mo, napasaya mo kahit na sa maikling oras lang. At the same time, syempre nakapagtrabaho ka, 'di ba? So, imagine mo, nakapag-ride ka na, kumita ka pa. Alam niyo po yun. Kaya, sabi ko na talagang etong ginagawa ko is talagang masasabi ko na wala ka nang hahanapin pa talaga. Dahil dito na siya, 'di ba? Para bang nakakapag-ride ka, tapos at the same time kumikita ka. So hindi lang ba yung basta ubos gasolina? Actually, eto, ubos gasolina, pero may pambili ka ng gasolina, o di ba? Ang taray. So yun lang yun. Yun lang yung saya ko dito sa performance ni Hagibis. Talagang nasasabi ko, sulit yung sabihin natin yung pinambili ko dito. Sabihin natin na okay. Okay, so recap. So mabigat siya talaga. Pero yung bigat nito makakasanayan mo. Masasanay ka rin at magagamayan mo rin. Okay? So lahat naman napapag-aralan. Lahat naman ay nagagawa ng paraan. Okay? So kayo dito sa dulong ito, ako po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo at nabigay niyo po ako ng konting oras para masamahan sa biyaheng ito. At huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-like, okay? Mag-like, mag-comment, and if of course kung meron kayong mga suggestion or anything na po pwedeng makatulong po sa video po natin is why not, diba? So tumatanggap din naman kung may mga basher. Pero wag naman, diba? Joke. Well, anyway, thank you so much oras at sa ibinigay niyo pong oras sa akin at nakasama ko kayo sa maikling ride na to. Ay, nako, grabe. God bless you. Thank you so much. So until next time, see ya.